So, eto na mga sangkay, I'm sure, no? Maraming mga kababayan po natin matutuwa sa ating pag-uusapan ngayon dahil meron pong isang opisyal ng ating gobyerno ngayon ang nagsalita na mayroon pong bubuwagin at ito po ay inihain na niya mga sangkay and I hope na maging successful. Kung ano ito, nako, dapat nyo po itong mapanood mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, meron po kasing mga sangkay, lumabas na balita tungkol po dito sa bagong halal, bagong upo mga sangkay na isa pong representative. Ito po mga sangkay, para po malaman po natin, ito po mga sangkay ay si Elly San Fernando. Ayan po yung kanyang pangalan. Inihain ng Kamanggagawa Party List Representative na si Elly San Fernando ang isang panukala na bubuwag sa provincial wage rate system upang magkaroon ng iisang batayan ng sahod sa buong bansa. Alam niyo, maganda ito mga sangkay, no? Kasi matagal na po natin ito sinasabi noon pa man na bakit ganun? Bakit ganito sa ating bansa? Yung sahod sa Metro Manila, iba sa sahod ng probinsya. Di po ba, mga sangkay? Napakataas. Actually, mababa pa. Kahit sabihin po natin mas mataas ang Metro Manila, mababa pa rin po yung sahod na yun eh. Hindi po talaga yung tipong katulad ng pupuntang ibang bansa. Di ba? Sa ibang bansa, mataas po talaga yung pasahod nila eh. Pero mamaya, pag-uusapan po natin yan. Ito ang good news. Gusto niya pantay-pantay yung sahod. Yung sahod na nakukuha ng mga nagtatrabaho mula po sa NCR, yun din dapat ang sinasahod ng mga nasa probinsya. O di ba, mga sangkay, sa mga nasa province, kahit nasa mall kayo nagtatrabaho, magkano lang yung sinasahod nyo? Di ba napakababa? Pare-parehas naman yan, yung mga negosyanteng yan, nakikinabang. Di ba? Kumikita sila. Yung mga negosyante sa Metro Manila, kumikita. Pare-parehas mga sangkay. So bakit pagdating doon sa mga probinsya, napakamura po ng pasahod sa kanila? Kaya sabi niya dito, no worker should earn less simply because they were born or live in a different region. Wage justice cannot wait any longer. Buti nga mga sangkay, may tagapagsalita na po tayo dito tungkol po dyan, no? Kasi matagal na po ito mga sangkay na problema sa Pilipinas. Diyos mo yung Marimar. Nagtataka nga ako yung mga nasa probinsya, bakit ang mura-mura ng pasahod sa kanila? Pero pagdating sa Metro Manila, mas mataas kaysa sa kanila. Halimbawa na lamang po mga sangkay, yung mga nagtatrabaho sa mall. Diba? Yung mga nagtatrabaho sa mall sa probinsya, mura po yung pasahod sa kanila. Pagdating dito sa Metro Manila, mas mataas yung pasahod sa kanila, mga sangkay. So ayon mo dito, sa ilalim ng panukalang National Minimum Wage Act ay itatayo ang nag-iisa at unified minimum wage sa buong bansa. Ito yung hinihintay po natin. Pero ako mga sangkay, since ito, I'm sure open po ito si Representative Elly sa tingin ko itong economic charter change, because this is what we need in our country mga sangkay, na maging open po ang ating ekonomiya sa mga dayuhang negosyante. Ang reason kung bakit ang tataas ng pasahod ng ibang mga bansa, kasi nga po napakarami pong kakompetensya mga sangkay sa pagdating po sa mga kumpanya, mga negosyo, kung saan marami pong mga nagtatrabaho. Sa ating bansa mga oligarko, yung mga, di ba, mga sangkay, very familiar lamang po yung mga pangalan sa ating bansa na siyang hari pagdating sa negosyo. Pero kung papasukin, i-invite natin lahat ng mga dayong negosyante, kung magkakaroon ng economic chacha, bukod po sa tataas yung sahod, ito ang mangyayari. Dadami yung trabaho, magkakaroon ng choice ang tao, mamili, mga sangkay, kung saan sila magtatrabaho na hindi po nahihirapan. Pangatlo,
lalaki po yung pasweldo. Higit pa po, ito kasi mga sangkay, nakakaano lang, nakakaurat lang. Itong halimbawa na lamang po itong hiling na dagdag pasahod na 50 pesos. Guys, bariya lang yan eh. Kahit sabihin mo po natin 100 pesos yan, bariya po yan. Kaya nga po sabi niya dito, nabanggit ko nga po, bariya na naman. Bariya-bariya yan kasi. Napakalayo doon sa pangangailangan ng isang pamilya to live or to survive in a month. Di po ba mga sangkay? So, bariya lang. Ang malupit pa dito, bariya na nga lang, hindi pa maipasa-pasa. O di kaya mga sangkay, nakaraan, di ba, mayroon pong 200 pesos. Okay, magkano ba yun? 200 to 300. Di ba, isinusulong po ng kamera. Hinarang po mga sangkay. Di ba? Ayaw po aprobahan mga sangkay doon sa Senado. Nakakaano lang, nakaka-disappoint lang itong nangyayari sa mga politiko. Pero ito nakakagulat, no? Bagamat bago pa lamang mga sangkay, pero may pinapatunayan na. Ayon kay San Fernando, ang panukala ay mayroon 5 taong transitory provision upang maging pantay-pantay ang minimum na sahod. Bubuwagin din ang mga regional wage boards at ang kanilang trabaho ay isasama sa National Wages and Productivity Commission. Yun ang kailangan, mga sangkay. Hindi po yung nauurat po tayo dito sa mga nakakalungkot eh. Halimbawa, yung iba dyan, yung mga security guard dito sa Metro Manila, muntang probinsya mga sangkay, yung mga security guard po doon, napakamura lamang po ng pasahod. Di ba mga sangkay? Yung iba, sa mall nag-work, tapos dito sa Metro Manila, magkaiba po yung pasahod. Malayo po yung agwat. Pero ito lang ito yung pinaka-best solution talaga. Economic charter change. Kaya nga nakakatawa kasi itong si Bongo nakaraan, umiiyak mga sangkay dahil daw po, bakit 50 pesos lamang po yung dagdag pasahod? Dapat mas malaki. Naisip ko, ano na naman kaplastikan to? Kung talagang gusto nyo, no, na makatulong sa taong bayan, hindi dapat nung isinulong ng Kamara at ni PBBM yung economic charter change, yun ang solution, guys. Pinaka-best solution, economic charter po talaga. Yan po yung magpapayaman sa Pilipinas, magpapadami ng trabaho, magpapataas ng sweldo. Hindi dapat sinuportahan nila Bongo. Di ba? Well, gusto kong pag-usapan niya next time, mga sangkay. Kasi alam mo yun, medyo umano yung tenga ko dun. Ano ba to? Ang trip ng mga to, sila yung humarang sa economic chacha So sabi dito, naghain din ng panukala si San Fernando upang gawing tig-10 araw ang sick at vacation leave ng mga manggagawa kada taon, anumang employment status ng mga ito. Ganda nito mga sangkay. Inihain din ng mambabatas ang resignation pay bill upang magkaroon mayroong makuha ang mga empleyado na magre-resign sa trabaho. The 20th Congress, sabi po niya dito mga sangkay, marks the start of a relentless fight to secure dignity, protection, and justice for all Filipino workers. Manggagawa sa ospital, sa barangay, sa palengke, sa pabrika, sa probinsya, we will ensure that this Congress works for you. Di ba, mga sangkay? Kaya nga po, may mga nagko-komento po dito. Ito yung mga komento ng iba. Pwede daw po siya maging presidente. Pwede ka maging Pangulo ng Pilipinas. Idol, saludo ako sa'yo. Pansin nyo kasi mga sangkay, yung mga concern sa mga ganitong klaseng usapin, yung mga katulad po namin ng mga millennial, yun po talaga yung mayroong malasakit mga sangkay na kailangan natin ayusin to para makabago ng Pilipinas. Kasi mga katulad po namin talagang nangangarap that someday magigising kami ng umaga, pupunta kami sa balcony, titingin kami sa Pilipinas, titingin kami sa paligid, ang Pilipinas ay mayaman na bansa. Yung ibang mga sangkay, walang ibang ginawa, magpakasasa sa kapangyarihan sa gobyerno. 'Di ba? Magpakasasa sa kanilang kasikatan. Hindi nila iniisip na ang Pilipinas nangangailangan ng pagbangon. Sana sir, maipasaya para pantay-pantay lahat. O 'di ba? At wala nang
pupunta sa ibang lugar para lang kumita ng mas malaki. Ito kapag nangyari ito yung isa sa makikita ko kapag maipasa ito, yung mga nasa Metro Manila, hindi na sila mananatili dito. Lalo-lalo na po yung may mga probinsya naman, mga sangkay na tinitirahan. Halimbawa, taga Mindanao ka, pumunta ka Metro Manila kasi mas mataas yung pasahod dito eh. Dito, nagsiksikan yung mga tao, mga sangkay. Diba? Nagkabuhol-buhol yung mga tao. Traffic dito, traffic doon. Sobrang dami ng tao sa Metro Manila. Bakit? Dito ang nakita nilang may opportunity. Pero kung pantay-pantay na lahat, pwede na pong bumalik sa mga probinsya itong marami sa ating mga kababayan. Dito na ako magtatrabaho kasi parehas lang naman eh. O, diba? So, hindi na tayo magsisiksikan sa Metro Manila. Tama po ba? Ako mga sangkay, to be honest, mas gusto ko sa probinsya. Kasi nga po, doon, tahimik. Doon, walang traffic. Doon, mas presko ang paligid. Diba, mga sangkay? And I'm sure, marami sa ating mga kababayan, ganyan din po. Kung sana, pantay-pantay lang po ang pasahod, hindi na sila pupuntang Metro Manila. Doon na po sila sa probinsya magtatrabaho. Okay? Well, sana may isa batas yan, mga sangkay. Sinusuportahan po natin yan, Congressman. So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-ingat pong lahat. God bless everyone.